Mag-experiment na naman kami. Mag-experiment si Kulot. So, yan. Kapapanood. Ayan. So, Why not din? Wala namang masama. so, ganito ang nangyayari guys kapag ang asawa mo mahilig mag-scroll na mag-scroll. Hindi mo daw malalaman pag hindi mo nga sinubukan. Everyone, another day, another vlog with me and my hubby. So ayan, for today's video, dahil hindi kami makapag-work sa labas, so may napanood kami sa isang platform na kung paano daw magpatubo ng sibuyas sa bahay lang. So gano'n. Kahit nasa bote. So ayan. Nangalakal ako kanina doon sa aming ito yung mga stock namin dito sa farm. Meron kami mga bottles dito, so may napanood kami. And meron kami yung isang araw, di ba? So, meron mga tinapon ng mga sibuyas galing sa market. So, gusto namin i-try na itanim. Kasi yan naman, may nakita kami doon. So, ganito yung ginawa niya. So, pinutol niya yung isang bottle. Ganyan. Tapos ito, lalapit ko. Ayan, So, yung isang bottle, pinutol, ganyan. Tapos, itong pinakaulo niya, ipapasok lang yan dyan. Tapos, lalagyan siya ng tubig. Tapos, yung sibuyas, saka ipapasok dyan. So, dapat, yung sibuyas is hindi totally basa siya ng tubig. Kumbaga, yung ang tawag nun, yung sa pinaka-uugatan niya, uugatan. Oo, uugatan. So, yung sa pinaka-uugatan niya lang yung dapat na maabot ng tubig. Kasi pag naabot yung is mabubulok. Yung pinaka-sibuyas. So, ito kasi guys, ang main reason. Yung mga nakuha namin sa scabbage, yung galing sa market. So, nanginayang kami kung bakit hindi namin mapakinabangan. So, sa isang platform na pinanooran namin ay nakita namin kung paano patubuin yung mga sibuyas. So, yan ang gagawin namin ngayon ni Kulot. So, go, go, go! So, ang una namin gagawin, syempre, itong mga bottles muna is ikakat namin. Bago namin i-aayos tong So, susubukan namin kung puputulin ito, kung tutubo pa siya. So, ayun. So, susubukan namin, habi. Siguro ganito, medyo lilinisan, tatanggalan natin yung mga dry na Okay, kutsilyo. So, yan. Yan na muna ang aming gagawin. Natapos na namin ikat. So, ganito yung magiging itsura niya. So, lilinisan lang kasi ang dudungis ng sibuyas. So, hugasan ko lang. Siguro, or kaya tanggalan na lang. Ganito. Tanggalan na lang para hindi na masyado mabasa. Tanggalan lang namin ang balat. So, tatanggalin na lang namin yung balat na sobrang madumi. Para kahit paano ay so, hindi na natin tatanggalin yung pinakatumubo na. Huwag na. Dahil tumubo na siya. So, ganyan na siya. Akala ko tatabasin dito. Huwag. What if we're going to try? Sige, pwede. Subukan mo. Subukan mo. Subukan mo. Yeah. Too much naman. Like this, no? Subukan mo. So, pati ba naman itong pagtatanim namin? Ay, nahulog. So, ikakat lang namin yung pinaka nabulok. Ayan. So, like this. So, tingnan natin paano may wala na bang may bilog-bilog pa dyan naman dyan? Hindi mo naman yung maganda-ganda. Maganda ka na. Alam ko. Alam ko, maganda ka na. Weh! Di nga! So, mag-experiment na naman kami. Mag-experiment si Kulot. So, yan. Kapapanood. Ayan. So, why not din? Wala namang masama. So,
ganito ang nangyayari guys kapag ang asawa mo mahilig mag-scroll na mag-scroll. Hindi mo daw malalaman pag hindi mo nga sinubukan. Makinis na yung kanyang balak. Yung pinaka ano lang. Ayan. Yung pinaka na ano lang. Na bulok sa ano. So, maganda siya guys. Ayoko na niya. Marami pa naman. Para ang baho pa naman ng sibuyas. I don't like the smell. Okay. So, ayan, nakabuo kami ng 13 pieces bottles. So, lalagyan ko na siya ng tubig. So, ayan, ganito na yung kanyang itsura. So, ang pinaka nababasa lang dyan ay yung pinakapuwit ng sibuyas. So, ang ginawa nga namin is, tinapyas namin yung pinaka, ano niya, ibabaw. So, abangan natin kung ano mangyayari dito sa aming experiment. So, ayan. Yung sa napanood namin, hindi ginanito, hindi tinapyas yung pinaka dulo niya kasi yun ay bagong sibuyas. So, ito nga dahil sabi nga namin, ito yung sibuyas na galing nga sa market na mga itinapon. Kaya ang ginawa namin is tinapyas namin. Tapos, meron naman kami napanood na tinapyas niya yung pinakaibabaw. Inilipat niya yun pagkatubo, may mga tumubo na dyan na down, inilipat sa lupa. Tapos, pagkalipat sa lupa, ilang days yun. Tapos, kinuha niya ulit. Tapos, meron na yung parang pinaka anong tawag nun? Yung, kumbaga, naging marami na yung, pinakalaman ng sibuyas, pero maliliit siya. Sa kanya, hiniwa-hiwalay ulit, tapos, transplant ulit siya sa lupa. Tapos, after 120 days, so, yun na, hinarvest niya na. So, ayan, nakagawa kami ng 13 pieces. So, pag-iisipan ko kung saan ko to ilalagay, kasi, meron siyang tubig. Ngayon, ang panahon namin dito is maulan. So, siguro, dito muna to sa loob. Kaya lang dapat naka-safe siya. Dapat may tray pala ako. Or something palang gana na pwede ko siyang iupo. Tapos i-place lang siya sa isang lugar na hindi siya magagalaw or ng manok. Ganun. So, ayan. Aantayin natin ang aming experiment. Pang-apat na araw na nitong aming tinanim na sibuyas. So, ayan. Kung mapapansin nyo nga, o, diba, may tumubo na. At yung iba naman ay namatay. So, gaya nitong isa. So, ayan, nalubog siya. So, bumaba yung pinaka niya. Ayan. Bumaba yung pinagpatungan. So, ito, okay naman. Ito, ang ganda na ng tubo. Ayan. Ito, okay siya. Okay din. So, ayan. Itong isa, ewan. Ayan, medyo nabulok yung kanyang pinaka talbos. So, ayan, ito okay naman. So, dito naman sa kabila,
Ayan. So, bali may 4 na. Ayan. Yung isa lumubog. Mayroon sanang tubo pero lumubog din. Ayun ay patay. So, ito ay okay naman. So, etong isa. Ayan. So, mukhang wala din yan. So, etong isa lang yung pinaka-perfect dito sa kabila. So, ayan. So, ito na yung result ng aming experiment after 4 days. Tatanggalin ko na rin yung mga nabulok na. So, ayan. Ititira ko na lang yung may mga magandang pagkakatubo. Sa 13 pieces na aming tinanim, so bukod tangi ito lang yung may pinakamagandang ugat. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mahaba na yung kanyang So, napakaganda ng pagkakatubo niya. So, bukod tangi siya sa 13 namin na itinanim. So, yung iba is lang. Ayan. Maiksi pa yung maiksi pa yung pinakaugat. Samantalang siya ay bukod tangi. O, ayan. So, hindi pa masyadong halata. Samantalang itong isa, ayan. Napakaganda ng pagkakatubo ng kanyang mga ugat. So, ito naman yung 4 na bulok. Itong isa, mayroon siyang tubo. So, pasusubukan ko kay Habi itatanim sa lupa. Kung tutubo pa to. Isang kasi, may siya, may tubo pero na wala siyang ugat. Pero may tubo siya. Uy, pinas. Baka pwede pa binalatan. Hindi na? Wala na? Ayun. So, wala na. Sad to say, so wala na rin pala. Sayang. Paupuin natin, baka tumubo pa. Better luck next time. Papaupuin ko nga ako ng alam. So, paupuin ko lang dito sa may Paupuin natin dito sa may katabi netong. Ang ganda nung tubo nung isa. Ang haba ng kanyang So, yan. Paupuin natin siya dyan sa may katabi ng pechay. Titingnan daw ni Habi yung isa na ang ganda na ng pagkakaugat. Ito. Let me see. Look mo. Okay, that's it. Go ahead. 4 days pa lang to. Go ahead. Go ahead na. Okay na yung sting niya. Okay na yung root. Binagbabasihan dyan ang rootings niya. Huwag ngayon, siguro mamayang hapon lang. Basta okay na yung rootings niya. Mamaya na lang sigurong hapon. Ginabot na siya ng 7 days. So, papitong araw na nga ngayon na hindi pa rin namin to na itatanim. So, kung makikita nyo yung itsura ng iba, ayan, lalo na to. So, namatay na yung pinakatumubo sa kanya. So, ang naging good na lang is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, hindi ko alam kung mabubuhay pa to. Tapos, ito yung pinakamagandang tubo. So, 7. So, titingnan natin. 7 or 8 pa. So, ito kasi hindi ko alam kung mabubuhay pa. So, ayan. Kaya naman, itatanim ko na nga to kasi baka lalo pang maubos lahat. So, ganyan yan. So, nabulok na yung pinakatalbos niya. So, hindi ko alam. Mukhang hindi na rin naman yan mabubuhay. So, tatanim ko na. Dito ko na lang siya itatanim sa kagaya ng pinagtaniman ko nga nung kangkong kasi pasusuplingin pa naman siya. So, basta may mga ganun-ganun pang process bago ito-transfer ulit siya sa pinakapagtataniman na talaga. So, ayan. Anim na nga lang yung aking nakuha kasi tingnan nyo naman. So, ito nga ay hindi na pwede. So, wala na pa rin talaga siya. Pati ito, bulok na. Lalo naman ito. So, bali yung nakuha ko is
6 na lang. So, yan ang ating aabangan. So, ito lang yung pinakamaganda ang tubo. Dito ko muna nilagay sa nasunog kong oven kasi umuulan dito sa amin ngayon. So, dyan ay safe muna siya. Safe muna yan. So, yan muna. Sa susunod na naman kung ano ang mangyayari dito sa aming experiment na sibuyas. Thank you for watching. Bye!